At magandang tanghali po sa inyo lahat, mga minamahal ko, mga nagmamahal sa ating Diyos, mga nakikinig sa ating Diyos at mga sumusubaybay sa bidyong ito, sa mga video na aking ipinahayag. Ito ay nanggaling po sa ating Diyos upang hindi tayo mailigaw at malaman natin ang katotohanan. Kung kayo po ay sumusubaybay sa aking mga video, dahil ito po ay galing sa ating Diyos. So ito po ang ating topic. Paano nakakapasok ang mga demonyo sa isang tao? Sino ba ang madaling pasukan nila? So ito po ang ating topic for today. So paano nga ba nakakapasok ang mga demonyo sa isang tao? So basahin po muna po natin sa Mateo 12 verse 43 to 45. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Naunawaan niyo ba ang sinabi ng Panginoong dito? Dahil pala sa nagpapakasama ang mga tao, kaya nakakapasok ang mga demonyo. Sila'y nagiging masama. Dahil kaya nakakapasok ang mga demonyo sa kanilang mga katawan. At madaling mag-isip ng masama. Isa rin po ito. So naalala niyo ba ang isang tao na pinalayas ni Jesus ang libong demonyo na sumanib sa isang Gerasenong sinasapian ng masasamang espiritu? Batalyon ang ngalan. Ibig sabihin, libong mga demonyo ang pumasok sa isang tao. Ito po ay sa Gerasenong sinasabi dito sa Biblia. So basahin natin sa Marcos 5 verse 1 to 20. Biruin mo, kahit pala kadena ang ilagay sa Gerasenong ito, ay nilalagot lang niya. Ibig sabihin, napakalakas niya dahil sa sapi ng maraming masamang espiritu. Kaya pala ang mga masasamang tao ay hindi sila makaiwas sa paggawa at pag-iisip ng masama. Sa pagsisimula ng masamang isipan hanggang sa tumagal o nagtanim ng sama ng loob, hindi marunong magpatawad sa kapwa. Kaya madaling pasukan sila ng masasamang espiritu dahil kulang sila sa panalangin at hindi sila nananalangin sa tunay na Diyos na itinuro ng Panginoong Jesucristo, na tanging sa Diyos Ama lamang tayo lalapit, sa pangalan lamang niya, sapagkat ang Diyos ay Espiritu na hindi nakikita. Kaya dapat po tayong makinig ng salita ng Diyos upang mabuksan po ang ating spiritual na pag-iisip o kaisipan tungkol po sa ating Diyos, at upang makilala natin siya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na magtuturo sa atin upang masunod natin ang ating Diyos, at malalabanan na natin ang mga demonyo sa pananalig kay Hesus at pagsasagawa dito, pagsunod sa ating Diyos. At ang naisin natin ang tanggapin si Hesus sa ating puso at nang maghari ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil sa pagtanggap, pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos,
ay mapupuspos po tayo ng banal na Espiritu Santo. Ang kailangan lang po nating gawin ay palaging manalangin. Lumapit po lagi sa ating Diyos, humingi ng tawad at tumalikod na sa ating mga nagagawang kasalanan. Dahil diyan ay hindi tayo mapapasukan ng masasamang espiritu at nakatitiyak tayo na ligtas at may buhay na walang hanggan. So napaka-importante po ang salita ng ating Diyos, ang pananalig kay Jesus, ang pakikinig sa mga naririnig nating mga songs, spiritual song tungkol po sa ating Diyos. Kapag ang Diyos ay kasama po natin, hindi dapat tayo mag-alala. Siya ang magiging great provider natin. Palagi lamang po tayong manalangin ilang beses sa isang araw kung hindi po tayo sagutin ng ating Diyos o hindi tayo pagpalain. At paggawa ng mabuti ang importante. At mapapagaling tayo sa ating mga sakit, anumang karamdaman ang meron tayo. At mabebless o mapagpala tayo sa lahat ng ating mga nagagawang mabuti sa ating kapwa at pagmamahal sa kanila. Pagmamahal din sa ating Diyos. Ang lahat ng ating ginagawa dito sa lupa ay nakatala po sa aklat ng Diyos. Ito po ay sinusulat, tandaan po natin. Ano mang ginagawa natin dito, masama man o mabuti, ito po ay nakatala sa aklat ng ating Diyos. At sa oras ng araw ng huling paghuhukom, ito po ay isisiwalat ang lahat. So hanggat buhay po tayo, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa, sa ating mga kamag-anak. Gumawa po tayo mabuti, tumulong tayo sa ating kapwa na may tunay na pagmamahal. Walang malilihim sa ating Diyos. Ang lahat ay hayag. Ang ibinulong mo o ginawa mo sa dilim ay pagsisigawan o ibubunyag sa liwanag. Hanggang dito na lamang po ang ating topic. At sana po ay may nakuha kayong aral sa ating topic tungkol po dito sa ating topic na kung paano makakapasok ang mga demonyo sa isang tao, sa ating mga isipan. So maging malinis po dapat ang ating isipan, ating puso, upang ang lumalabas sa ating puso ay mabuti, sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa ating kapwa, at pagsunod sa ating Diyos, Ama na nasa langit, at sa Panginoong Jesucristo. Salamat po at magandang tanghali po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God bless po. Ingat palagi.